Matapakan. Alam po eh, ako na po muna nagrepresenta sa kanya dito eh. Kasi yung nagwapo. Ano gwapo na? Gwapo daw ni Boss Tomas, guys. Asan ka, Boss Tomas? Ang gwapo mo. Boss Tomas, ang gwapo mo. Boss Tomas! May sumigaw doon eh. Boss Tomas, ang gwapo mo. Kilala siya bilang napakaangas, bomba ang lakas kapag sumabog, kayang-kaya niya pataugbin ang mga kalaban na magtangka siyang kalabanin, gamit ang kanyang talas ng isip, diskarte, at lakas ng kanyang mga suntok, na kapag nakatama ay panigurado lipad ang ulo ng kanyang kalaban sa lakas nito. Ang kanyang taglay na angas at lakas nito ang naging dahilan kaya siya naging paborito ng karamihan. The power that man possesses in his hands is a joke. You know? And you feel the impact of his punch. That's how hard he is. Paano nga ba winasak isa-isa ng former 3 World Division Champion Cuadro Alas, angas ng Pinas John Riel Casimero ang kanyang mga naging kalaban? Umpisahan natin kay Charlie Edward, isang undefeated na Breton, na mas mayabang pa kay John Riel Casimero. Makikita pa lang sa weigh-in ay talagang mayabang na ang dating nito na tila pinagtatawanan niya lang itong pambato ng Pilipinas na si Cuadro Alas John Riel Casimero. Tingnan nyo ang kanilang laban kung paano lang ito paglaruan ni John Riel Casimero. Unang salpokan ay talagang binabasa muna ni Casimero ang bawat galaw ng Breton na ito, hanggang sa mabasa na agad ang galaw ng kanyang kalaban na dahilan ng pag-atake niya ng mabilis at malalakas na suntok, dahilan ng pagkawala ng yabang ng kanyang kalaban dahil knockout ang inabot niya kay John Riel Casimero. Şimdi Casimero bastırıyor. Casimero. Sol koşa Charlie. 10. roundda sıkı var. Sağ kroşe geldi. Tam kulak dibine. Aparkat tutmadı. Sağ kroşe. Aparkatta başlayan ve yumruk kombinasyonu. Casimero vs Delani Tay-Tay, taon 2017 ay muling dumayo si John Riel Casimero sa Britanya para sagupain ang si Delani Tay-Tay. Si Tay-Tay ay kilala na mayabang na boksingero ng bansang Britanya. Minaliit niya ang kakayanan at lakas ni John Riel Casimero. Sa sobrang pag-aangas at yabang ni Tay-Tay kay Cuadro Alas John Riel Casimero, ay talagang pinaulanan agad ng mga solidong suntok itong si Tay-Tay na tila galit na galit ito sa boksingerong si Delani Tay-Tay. And again, Casimero trying to. Oh, to Jelani Tete, the taller man. That's it. No, I think it's a good. Well, it is actually. Yeah, I thought it was a good right hand. Well, obviously, that's better there if I was the gap, not mine. I'm the taller fighter with the longer reach. I want to keep it long. You got to make. You got. 12. Sa round 3 ay natama ng isang solidong suntok si Tay-Tay dahilan ng kanyang pagkatumba at lumuhod sa ibabaw ng boxing ring. Casimero vs Duque Maica, si Maica ay kilala na isa sa pinakamalakas na boksingero sa kanilang bansa, ngunit ang mga suntok nito ay tila hindi man lang iniinda ni Casimero, dahil nilalamon lang ni John Riel Casimero ang mga solido niyang suntok. Rinig na rinig ang mga malalakas na suntok ng bawat isa,
Puro solido ang mga suntok na tumatama kay Micah dahilan ng kanyang pagbagsak. And Micah his own, and he probably had the best jab, set it up with the overhand right. That really like what you've seen going toe-to-toe so far with the champ. Casimero willing to fight on the inside. Casimero was favored. Back, and it's making him think twice when he's coming in. Nice left hook followed by 7, 8. You all right? And now Casimero looking for the finish. Tie up Casimero and just survive. Micah still hurt. Yeah, Micah is. So Micah. Back comes Casimero. He's backing away as Micah circuits you, so it takes a little bit of a reaction. He's just loading up on all of his punches. Casimero has his legs totally underneath on the left to the body. Casimero versus Netamwa. Si Netamwa ay kilala bilang maangas at mayabang din na boksingero, walang talo at kinakatakutan, ngunit ang taglay niyang lakas ay hindi umubra sa lakas ni Cuadro alas John Riel Casimero, dahil tinapos lang din ito ni John Riel Casimero sa pamamagitan ng technical knockouts. Tanggal din ang yabang at angas nito matapos makatikim ng super combo punches ni Cuadro alas. Casimero firing away. Trying to end the round, or end the fight. Wow. We have one more round left. Now will the defending champion go for broke knowing that there was a point deduction? And he has a knockdown against him as well. Yeah. He's upset at the referee. 10 seconds in the final round. Rules that a slip. And We go the distance. John Riel Casimero versus Saul Sanchez. Si Saul Sanchez ay kilala bilang isang malakas na boksingero at wala pa itong talo. Bata at suportado ito ng Treasure Boxing Promotion President na si Sean D. Bonds. Sa unang round pa lang ay talagang muntik nang mapatay ni Casimero itong si Saul Sanchez, dahil talagang gustong-gusto tapusin ni John Riel Casimero sa unang round lang itong si Saul Sanchez. の戦いを見せられると、さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ vs サウル・チャンス・サンチェス。10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、カシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあ、いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。チェスもいいカウンターあったんですけどね、勝った後に。いや、さすがカシメロ、こういう記録ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ。なんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりました、サンチェス。ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級。Umabot na sa kalagitnaan ng round 1 ang laban, nang biglang magkakawala si John Riel Casimero ng left hook. Isang suntok ni John Riel Casimero na kapag tumama ay lipad ulo ang aabutin kapag ito ay tumama, kaya tingnan niyo ang epekto ng suntok na galing sa kaliwang kamay ni John Riel Casimero. Grabe talaga ito sa sobrang lakas, dahil napakalakas ng pagkabagsak ni Saul Sanchez dahilan ng kanyang pagkatalo. いきなりいった、ぐらついた、しかし右を入れた、手をついたか、どうだ、入れました、サンチェス、そこに対して、サンチェスも返した、カシメロがまた来た、ポーランドどうでしょう、しのげるか、止めた。ジョン・リーのカシメロ選手のお話を伺います。でも今後、通訳はアンジェさん、お願いいたします。使っていくのかどうかっていうのも、さあまずは疑問に思いますけどね。何でもありになっちゃうんでね。ボクシングだけそれにはなってほしくないって気持ちもあるんで。盛り上がればいいのかというとやっぱりそうではないですからね。ですよね。Round 1, round 2. Basta ang goal ko, tatapusin ko, hindi ko aabutin ng round 2 sino pangalan nito? Sanchez. Hindi ko alam. あまりきったりしてなかったんですけれども、でも自分のゴールは、自分の戦いはラウンドまでかわすと。Dagdag pa sa ating mga balita. So feel good. So maybe 1 fight, 2 fights, so more hard make weight. So
maybe move up. So 180 Unifit, I want Unifit title. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So usap-usapan at trending sa lahat ng social media platform, na si Junto Nakatani ay nagmamadali na umakyat agad ng Super Bantamweight Division, ngunit sasalubungin daw siya umano ng ating kababayan na si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Ayon sa boxing fans community ng Philippine Boxing ay panigurado na mapahamak lang umano si Junto Nakatani sa mga kamay ni John Riel Casimero. Sa totoo lang, totoo yung mga sinasabi ng boxing fans pati sa Amerika mula nung napanood nila ang laban ni John Riel Casimero laban kay Saul Sanchez. Marami ang nagsasabi na hindi talaga biro ang lakas ng isang Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil bukod sa malakas na ay grabe pa ang talent IQ nito sa taas ng lona, kaya napakadelikado iharap si Junto Nakatani dito dahil mapapahamak lang ito sa mga kamay ni John Riel Casimero, kung pipilitin niyang umakyat ng division, at baka sa mga kamay ni John Riel Casimero niya matikman ang una niyang tulog sa ibabaw ng boxing ring. Si John Riel Casimero ay isang dikalibre na boksingero, at nakakatakot, kapag pinakawalan ito sa ibabaw ng boxing ring, kaya maski si Naoya Inoue ay todo iwas at takot sa tinaguriang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay talagang malakas talaga ang loob ni Junto Nakatani na umakyat ng division. Naging prangka naman si Masayuki ito ng Treasure Boxing Promotion kay Junto Nakatani. Ayon kay Masayuki ito na sa kabila ng maganda nitong performance kung saan ay 3 beses siya lumaban sa taong ito at puro panalo ang naging resulta nito, ngunit hindi pa rin ito sapat para kalabanin niya si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue, aka the Japanese Monster. Dahil hindi pa ito masyadong hinog tulad ni Naoya Inoue, dahil kung ipipilit niya na kalabanin itong si Naoya Inoue ay tiyak na knockout lang ang aabutan nito sa mga kamay ng halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Payo naman ni Masayuki ito ay huwag masyadong magmadali umakyat ng mas mataas na division na hindi pa masyadong hinog, dahil kapag pinipilit mo ang isang bagay na hindi pa pwede ay tiyak pagkabigo lang ang maging resulta nito. Dagdag pa ni Masayuki ito na kayang-kaya talunin ni Junto Nakatani itong si Naoya Inoue, ngunit sa tamang panahon. Dagdag pa sa ating mga balita Naoya Inoue signs contract with Turkey Al-Alshek, worth 3 billion yen, big fight in 2025. Ayon naman sa pinirmahan ni Naoya Inoue, the sponsorship agreement document does not include any content regarding a fight in Saudi Arabia. However, regarding the big project, Minister Al-Alshek stated, it means that he will fight in Saudi Arabia next year. It be a big fight, a big match, clearly showing his determination to put all his effort into making Inoue fight in Saudi Arabia a reality. Ngunit ayon kay Bob Arum ay sa Amerika daw lalaban si Naoya Inoue sa taong 2025, antabay lang tayo sa mga update tungkol dito. Sa ngayon naghahanda pa itong si Naoya Inoue, sa paparating niyang laban kontra Sam Goodman, ngayong December 24, taong kasalukuyan sa bansang Japan. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So Nonito Donaire Jr., may balak lumaban muli under MP Promotion Management. Matapos nga ng mahigit 3 taon ng hindi pagkakaunawaan ng MP President Sean Gibbons at itong si former 4 World Division Champion and Pinoy boxing legend na si Nonito Donaire Jr. ay sa wakas ay nagkabati na rin ito. Kung inyo pong natatandaan na nagsimula ang away ng dalawang ito, noong panahon na hawak ng MP Promotion itong si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil kasado na noon ang unification fight sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. laban kay John Riel Casimero. Ngunit itong kampo ni Nonito Donaire Jr. ay umatras sa kadahilanan ng hindi pagbigay raise ito sa asawa ni Nonito Donaire Jr., dahil panay banat itong si John Riel Casimero at Sean Gibbons sa asawa ni Nonito Donaire. Dahil dito ay nagpasya si Nonito Donaire Jr. na umatras na lang sa laban, ngunit ganun pa man ay nagkaayos pere naman ang kampo ni John Riel Casimero at yung kampo ni Nonito Donaire Jr. Habang si Sean Gibbons naman ang naging kalaban ni Nonito Donaire at John Riel Casimero. Ngunit talagang mababait ang lahing Pinoy dahil, sa likod ng hindi pagkakaunawaan ay nagawa pere nilang magpatawad. Dahil kitang-kita dito sa larawang ito na magkakasama na muli sa isang litrato itong si MP Promotion President Sean Gibbons at Nonito Donaire Jr. Post ito ng Viva Promotion na may caption na MP Promotion President Sean Gibbons together with the Filipino legend, Nonito Donaire Jr. and his wife Rachel Donaire at the WBO convention in Macau, Puerto Rico. Dahil dyan ay maraming fans ang nagsasabi na mukhang may laban itong paparating si Nonito Donaire kasama si Sean Gibbons.
Sa edad na 41 ni Nonito Donaire ay patuloy pa din itong lalaban dahil wala pa siyang formal na announcement sa kanyang pagre-retiro sa larangan ng pagboboxing, kaya napakalaking posibilidad na muli itong lalaban. Alam naman natin na hindi papayag itong MP promotion na hindi makabawi dito sa ating pambato na si John Riel Casimero, matapos paliparin ni Cuadro Alas John Riel Casimero ang ulo ng kanilang pambato na si Saul Sanchez, kaya panigurado na babawi ang MP promotion. Sinisimulan na nila na lutuin ang laban John Riel Casimero vs Carl Hamas Martin. Ngunit sa paglitaw ng mga litrato nakuha na magkakasama muli itong kampo ni Nonito Donaire Jr. at MP President Sean Gibbons ay marami ang nag-iisip na baka si Nonito Donaire Jr. ang balak nilang itapat dito kay Cuadro Alas John Riel Casimero. Dahil alam naman natin dati nakasado na ang laban ng Nonito Donaire Jr. vs John Riel Casimero, ngunit hindi ito natuloy dahil sa maraming nangyari na hindi maganda. Ngayong nagkaayos na itong si Nonito Donaire Jr. at Sean Gibbons ay tiyak na may plano silang gumawa ng laban at ito nga ang hinala ng mga boxing fans na si Nonito Donaire Jr. vs John Riel Casimero ang planong match. Sanchez mo pressa! Casimero no hinari ga hirita! 2度目のダウン合わせにいってますね。カシメロがまた来た。ポーランドどうでしょう。しのげるか。あ、止めたDagdag pa sa ating mga balita. So ayon sa mga Casimero fanatics, na kung dream fight talaga ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ay dapat ang gawin niya ay uunahan niya si Naoya Inoue umakyat ng featherweight division, dahil kapag natapos na ang laban ni Naoya Inoue kontra Goodman at pinaplano na isunod si Akhmadaliev at Junto Nakatani, sa ngayon ay wala pang latest news kung sino ang next niyang makakalaban after niya kalabanin si Sam Goodman, dahil dyan ay malabo na maikasa ang labanan na Naoya Inoue laban kay John Riel Casimero sa bantamweight division. Kaya ang tanging chance na makalaban ni Cuadro Alas John Riel Casimero si Naoya Inoue ay umakyat na siya ng featherweight division. Kung baga ay aabangan niya si Naoya Inoue sa featherweight division, kailangan lang ni Casimero magkaroon ng world title fight sa naturang division. Dahil kapag nasa featherweight division na si Casimero ay makakasama na siya sa choices ni Naoya Inoue at madali na lang itong makaharap si Naoya Inoue kung sakali man na umakyat ito ng division, at wala nang idadahilan pa si Naoya Inoue para hindi lumaban kay Casimero. In short guys, walang choice si Naoya Inoue kundi labanan itong si John Riel Casimero. Sa ngayon kasi guys, yung may lakas ng loob lang na labanan si Casimero ay itong si Junto Nakatani, na mas matapang pa kay Naoya Inoue, dahil siya mismo ang may gusto na labanan si Cuadro Alas John Riel Casimero. Saka malabo nang manatili pa si John Riel Casimero sa 122 pounds super bantamweight division dahil hirap na itong kunin ang tamang timbang. Sa edad na 35 years old ay medyo may katandaan na ito at habang nagkakaedad ay mas bumibigat kasi ang timbang, kaya tamang-tama lang na umakyat siya sa featherweight division at tiyak na makukuha niya ang tamang timbang na walang kahirap-hirap at kayang-kaya pa ni Casimero makipagtagisan ng lakas sa mga boksingero ng featherweight division. Sa featherweight division ay hindi basta-basta ang makakalaban niya dito, dahil mas malakas na boksingero ang nandito, kumpara sa bantamweight division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa featherweight division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Que cuello es mucho más. Y ahí está. Gancho y es mucho más ese. Llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba, llega la bomba. La mete Mirko. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts, walang talo. Just huge. Is that a knockdown? It was! Very strange way for Laurel to go. Athletic enough to do it. He's really good. They caught him again coming in, and down goes Laurel for the second time. Rafael El Divino. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Sense of turning the tide and stop the onslaughts of Lopez. Like that, slide up right up, followed up by a solid body shot. Oh my goodness! From Conlan down, and the towel has come in. Adam Booth hurled the towel into the ring, and he's on the canvas and doesn't really know where he is. Ray Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at 1 talo.
At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo. How many fights? You'll be the man who answers at this level. A one in the mind as much as with the body. Oh, trouble here. Kakayanin kaya ng lakas ni John Riel Casimero ang mga dekalibreng boksingero sa featherweight division. Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. WBC 世界バンタム級12 WBO 世界バンタム級第8位サウル・ザ・ビースト Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So matapos i-knockout sa round 1 itong si American-Mexican Saul Sanchez ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas John Riel Casimero dahilan ng kanyang pagkatalo. Na sobrang kinagulat ni Saul Sanchez ang naging lakas ni Cuadro Alas John Riel Casimero sa kanilang naging laban kamakailan. Sanchez mo pressa! Casimero no hirari ga hinuita! 2度目のダウン! Sanchez 立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあ、カシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か。いや、返す。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いや、カシメロが集めていく。左が入った。ちょっとポーランドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。lang. Dahil expectation ni Saul Sanchez na easy fight lang itong si John Riel Casimero, ngunit laking gulat niya dahil grabe naman talaga ang lakas nito. Dahil sa pagkatalo ni American-Mexican boxer na si Saul Sanchez ay namaalain na ito sa rangkang sa bantamweight. Kung saan dati siyang number 13 sa WBC at pang-8 sa WBO. Makita naman sa latest updated na 4 major sanctioning bodies ay tuluyan na nga namaalam itong pangalan ni Saul Sanchez sa listahan. Dahil ang pagkatalo niya sa tinaguriang angas ng Pinas ay isang napakalaking impact para sa kanya. Habang si Cuadro Alas John Riel Casimero naman ay walang pagbabago sa latest rankang ng WBO Super Bantamweight Division. Kung dati hindi niya panatalo si Saul Sanchez ay ika-6 itong si John Riel Casimero sa rankang ng WBO Super Bantamweight Division ay nananatili pa rin ito sa ika-6 na pwesto, dahil hindi ni-recognize ng WBO ang kanyang impresibong pagkapanalo dito kay Saul Sanchez, sa kadahilanan na ito ay hindi sumunod sa itinaktang weight limit na 122 pounds Super Bantamweight Division, dahil sa pagka-overweight ni John Riel Casimero ay hindi ito recognized at tinaas ang kanyang ranking. Posting ko, hindi ko aabuti ng round to si sino pangalan nito? Sanchez. Dagdag pa sa ating mga balita. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, dahil gustong-gusto niya talaga mangbagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas itong si Junto Nakatani. Halina't panoorin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga ba kalakas ito. Head right now. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown, scored with a right uppercut. Oh! A straight left hand. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.